na ng PBBM. Presidente rin po nagsabi niya na hindi dapat ma-impeach si Inday Sara Duterte. Kaya sa ating mga dating kasama sa Kongreso, hindi lang po speaker ang amo ninyo bilang majority, miyembro ng mayorya. Ang talagang amo niyo po, ang presidente, pakinggan niyo naman po ang sinasabi ng presidente. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Sinupalpal ni Atty. Harry Roque sa isang presscon sa Kapihan sa Manila Bay itong mga kongresista na nagkukumahog na nagpa-file ng House Resolution para umano'y payagan na papasukin itong ICC sa ating bansa at nananawagan umano sila sa gobyerno natin kay Pangulong Marcos na payagan na umano na makialam sa investigasyon ng akusasyon ng extrajudicial killing sa war on drugs ni Pangulong Digong. Ang nakakapagtaka dyan, mga kababayan po natin, mga party list na itong nagkukumahog, isa po dito itong Makabayan Black at isa naman dito ay ang One Rider Party List at itong si Representative Bini Abante. Nakakapagtaka, mga kababayan po natin, para sa atin itong One Rider Party List dahil ang kanilang mandato o ang kanilang party list ay nakatutok dapat sa mga karapatan ng mga riders dahil ang kanilang pangalan ay One Rider Party List. Ito yung kanilang nire-representa. Ano nangyari ngayon kay Congressman Busita? Nabubusalan ba sila ng napakalaking pondo? Bakit sila nakikialam ngayon sa foreign relationship, foreign policy ng ating bansa na iba naman ang kanilang mandato? Mga kababayan, posible kayang isa nga ito sa mga demolition job na tinutukoy ni Senator Amy Marcos para sirain ang mag-amang Duterte. At ito po ang presscon na ginawa ni Atty. Harry Roque. Sa ICC na President Duterte is now being pressed by the ICC to be undergo their process, and now it did him a case. Will that prevent the ICC and convince the ICC that justice is for here? Well, as the lawyer of former President Duterte, and as the only Filipino who is authorized to practice in the ICC, I can definitely bring this matter of Leila de Lima's bill and bring it with us to the ICC to prove that Philippine courts are able and willing to prosecute the most heinous crimes. Yung kaso ni Franz Castro, alibasa, kakampi niya yung mga naghahanap ng demanda kay dating Presidente Duterte sa ICC, pagbibigay alam mo niya sa prosecutor para alam niya na yung mga nagsasabi na walang remedyo sa Pilipinas, ngayon po ay nagsasampa na sa Pilipinas dahil ang immunity naman ng Presidente ay haka sila ay nakaposisyon lamang. Matagal ko naman sinasabi po wala pong immunity ang Presidente, walang unwillingness at walang inability dahil ang presidential immunity habang sila yung Presidente lang at meron na tayong dalawang Presidente na napakatagal na ako matapos sila magbitin sa pwesto, matapos ang dalawang termino. Si Presidente Erap at si Presidente PGMA, di ba? Yan ay patunay na wala talagang absolute impunity na binibigay kahit kanino dito sa Pilipinas. At dahilan para hindi umakto ang ICC. Pero ako'y namamahal. Actually, mga kababayan po natin, alam naman ng mga nagpa-file na ito na gumagana yung ating justice system. Depende nga sa kasong kanilang naipa-file kung mapatunayan nga ba na sangkot or kasabwat ang dating Pangulo sa extrajudicial killing na kanilang inaakusa noong kanyang administrasyon. Subalit ito, mga kababayan po natin, itong mga kongresista na ito, alam po natin na kumukuha lang ito ng intention sa international, lalong-lalo na dito sa pamunuan ng House of Representatives para nga naman ma-defend sa kanila ang kanilang pinuno at ang issue nitong hinihingi nating resibo para sa kanilang extraordinary expenses ay matatambakan, mga kababayan po natin, matatambakan ng iba't ibang issue. Bakit? May nilabas ba silang resibo at individual audit sa sinasabi nating extraordinary expenses? Never po, mga kababayan po natin. Bakit? Dahil alam nila na wala silang mailalabas at posibleng masasabit sila. Si Romualdez, may nilabas ba? Wala, mga kababayan po natin. Kaya galit na galit sila kasi patuloy na nag-iingay ang taong bayan sa kanilang kalukuhan na nabuking. So ngayon, titirahin nila yung bumisto sa kanila na si dating Pangulong Digong at itong si Vice President Sara para nga naman hindi sila mabuking. Kasi kung si Vice President Sara Duterte ang posibleng maging Pangulo sa 2028, nako, talagang mabubuking at mabibisto ang kanilang pangungurakot dyan
sa House of Representatives na alam po natin na maraming congressman, hindi lahat, ang congressman kontratista pa. May isang congressman dyan na kinasuhan sa Pampanga dahil sa ganyang sitwasyon. Kasi, nung isang araw lamang, sinabi na ng PBBM, presidente rin po nagsabi niya na hindi dapat ma-impeach si Inday Sara Duterte at hindi siya karapat-dapat na ma-impeach. He does not deserve to be impeached. Noong Agosto, matapos namin magpulong ng presidente, sinabi na ng presidente, tapos na ang engagement namin sa ICC, hindi tayo makipagtulungan dahil ito ay hindi na tayo miyembro, wala nang jurisdiction ng ICC. Inulit po pa niya yan matapos mapasura ang apela ng dahil naman na napasukan ng OSC, hindi naman ginamit ang argumento ng OSC na tayo bumitaw na sa magiging miyembro na ICC. No? At sinabi talaga yun sa desisyon ng Pretrial Chamber at ng Appellate Chamber na hindi naman yun ang argumento ng OSC. Pero inulit ni Presidente, tapos na engagement natin sa ICC. Pagkatapos na magsalita ni PBBM na hindi dapat i-impeach ang VP Sara, ito na ang resolusyon na hinahin para naman humihingi na kinakailangan makipagtulungan sa ICC sa investigation laban sa mga Duterte. Ang balita ko pa, ako naman po, galing sa Kongreso, abay kasusunod na linggo, kaaproba na raw yan sa Senado. Ewan ko na bakit biglang nadali? Normally, kapag abroad lang naman sandali ang chairman at ang chairman naman ay si Congresswoman Ferrer, nag-graduate din po ng University of Law, dapat inaantay ang chairman ngayon, minamadali. Yung madali ba ito? Yung Committee of Justice, Director ng Committee of Justice. Anong vice chairman lang ngayon ay yung author ng resolution at saka yung kasurot. At ang balita ko next week, dahil alam nyo naman, marami pa rin dyan sa aking mga dating kasama sa Kongreso, ay dadali na sa plenaryo para aproban. Ito kaya na maging masya para magpatuloy itong sinasabi kayo ni Justice Secretary Rimulya na pag-aaralan ngayon ang issue ng pagtulungan sa ICC. Pagkama, ilang beses na rin niya inulit ang sinabi ng Presidente, hindi na makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Anong ibig sabihin nito? Well, lumabas na rin ang balita na hindi lang naman si Presidente Duterte ang iimbestigahan, kasama na rin si VP Sara. So parang kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang VP Sara, at ay susuportahan naman nila ang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant sa Kongres laban kay VP Sara. Diba? Ano ba naman yan? Samantala, sa parehong issue, malinaw ang PBBM, walang pagtutulungan dahil walang jurisdiction ang ICC. Pangalawa, huwag i-impeach at walang dahilan para i-impeach ang VP Sara. Bakit ganito ngayon ang mga pangyayari? Parang hindi presidente ang presidente. Kaya ako nananawagan sa aking mga dating kasama sa Kongreso. Hindi lang po speaker ang amo ninyo bilang majority, miyembro ng mayorya. Ang talagang amo niyo po, ang presidente, pakinggan naman po ang sinasabi ng presidente. Naniniwala po ako sa mga binigkas na salita ng presidente, lalong-lalo na doon sa hindi magtutulungan sa ICC. Dahil hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, 4 na beses ko siya nalagyan ng footnote kung kaya siya nagsabi hindi na siya makipagtulungan. Bakit biglang nabago ngayon? Pati ang tono ng siya. Matalik na kaibigan ko yung support yung para ko ng kapatid. Pero para kapatid din na si speaker, dahil po yung pagkainti brothers, talaga napakagapit na magkasunan din. Baka mamaya, ang powers ko, inferior sa powers ni speaker. Pero totoo kung nagbago ang kanyang deklarasyon ngayon, pag-aaralan na, at baka itong resolution na ito, na-approval sa Kamara, maging dahilan ni speaker, ni secretary. Paano ko mapaliwalain ang pinagdadalihan ng pulis ng POJ? Para papasukin. Pero meron naman po siya mga relento. Tandaan niyo po, ako ngayon kahit sa isang Pilipino, ako yung office ICC, alam ko na meron naman po tayong legal remedy dito sa Pilipinas at sa abroad. Kung ano po yun, hayaan nyo muna po na wala talagang jurisdiction ang ICC. Bakit? Meron na po kasing desisyon ng hukuman sa kaso ng Burundi. Ang Burundi, umalis din sa ICC. Pero ano po ang naging desisyon doon? Alam niyo po kasi, kapag ikay umalis sa ICC, dideposit mo yung instrument mo of withdrawal. Merong effectivity yan 1 year after. So tayo po ay umalis noong 16 March 2018. So naging epektibo po yan 17 March 2019. Ngayon, kaya merong isang taon yan ang binibigay bago maging effective. Binibigyan ng pagkakataon ng prosecutor na simulan ang kanyang investigasyon dahil yung paghihingi
ng abiso at pagpayag sa pre-trial chamber na magsimula ng preliminary investigation, yan po yung tinatawag na trigger to the court's jurisdiction. Kapag hindi mo yan ginawa dun sa isang taon na matapos deposit ang instrument of withdrawal, talagang mawawala na po ng jurisdiction ang ICC. Kaya po ako nagulat na doon sa desisyon ng Appellate Tribunal at saka ng Trial Tribunal, yung half a billion na Migatas mas bibig na foreign lawyer ng OSG, hindi niya pala linabas yung pagkakabitiw natin na epektibo na ng 17 March 2019. Gayong ang prosecutor ay humingi lamang ng leave na mag-conduct ng preliminary investigation 2021 na. May decision na po dyan ang hukuman. Na yung Burundi, dahil sa loob ng isang taon, ay humingi ng permiso ang prosecutor na mag-conduct ng preliminary investigation, hindi po pwedeng mawala ng jurisdiction ng hukuman. Kasi she did so within the 1-year period na hindi pa effective yung withdrawal. Hindi po linabas yan ng half a billion lawyer ni Sorge. Yun ang naging dahilan kung bakit ang sabi ng hukuman ay hindi namin papansinin yan. Kasi ang sinabi mo lang, walang jurisdiction is a violation of sovereignty. Hindi mo naman ininvoke yung Burundi ruling. Hindi ko naman kasi alam. Bagamat ang dami namin pagkukulong, panahon pa ni Duterte, panahon na ni Presidente PBBM, nandun na ako sa palasyo, humingi ako ng 20 pesos para ako bound by secrecy, para meron kaming attorney-client relationship ni Presidente, kaya hindi ako nagsalita kung ano nangyari sa meeting na yun, na merong ganitong gagawin ng Soldier. At kung pinakita sa akin yan, edi sasabihin ko may ruling ng Burundi. Yun na lang dapat ang in-argue. Wala nang iba. Wala nang iba. Na the preliminary investigation hininga ng authority ang pre-trial chamber 2021 when our withdrawal took effectivity in 2019. Kaya siguro humingi si Secretary Romula ng study dahil sa effect. Well, alam niyo kung mag-isa din ang makikita niya yung decision ng Burundi. Oo. Na wala na talaga jurisdiction. Pero sa akin, nagtataka ako, bakit nagbago ng tono? Eh, ang presidente man, hindi nagbago ng tono. Consistent ang presidente. Tapos na ang engagement natin sa ICC. Pero sabi mo nga, hindi na ano yung may lax yung ating mapabiling lawyer, baka yung nakita niya. Well, yan ang ewan ko kasi kung paano pinili yan eh. Sa totoo lang, meron din akong kailangan makuha ng mga abogado. Pero din ako alam kong magagaling talaga, no? Hindi ko ba sinasabi ako pinakamagaling? Okay? Ito namang kasong ito, dalawa lang naman ang hawak ko talaga sa ICC, Ukraine at ito. Pero siguro naman yung Ukraine, matigulo naman yung aming napatunayan doon. Magkaroon ng warang ng pares. No? Pero, ang punto rito po, wala na talaga jurisdiction. Kasi yung jurisdiction, hindi lang po dapat yung panahon na ginawa ang krimen. Ang jurisdiction yung panahon na tinitrigger mo ang jurisdiction ng korte at dahil nga doon sa pagpupulong na binuo ang Rome Statute, gusto nilang kumbinsihin ng Amerikano na maging miyembro dahil ang objection ng mga Amerikano ay makapangyarihan ng prosecutor, pwedeng kasuhan ng mga nakapong presidente na hindi mangyayari yan dahil magkakaroon ng limitasyon ng kapangyarihan ng presidente dahil kinakailangan siya kumuha ng order sa pre-trial chamber bago siya mag-proceed sa kanyang preliminary investigation. Yun ang sabi ng korte sa Burundi. Ang pagsimula ng proseso dun sa mga kaso na hindi na matatanggal ng jurisdiction ng hukuman ay yung paghingi ng permiso para mag-proceed sa preliminary investigation. Nung tayo umalis, preliminary examination pa lang po yan. Hindi pa po yan bahagi ng procedures ICC dahil wala pang pinalaman ang korte dyan. Kaya nga po sa preliminary examination, yung mga ebidensya ng mga terorista at CPP-NPA, tinanggap newspaper report. Sa hukuman po, hindi mo matatanggap ang newspaper report. Hearsay. So ayan po mga kababayan po natin, napakalinaw ang paliwanag ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, na walang jurisdiction itong ICC sa ating bansa. Alam po natin na nag-iingay lamang itong mga kongresista para mapansin at sabihin na sinusuportahan nila ang pamunuan ng House of Representatives. Ika nga ang sabi ni dating Pangulong Digong, masama lang naman ang loob niya dito kay Romualdez dahil sa ginawa nga dito kay Vice President Sara Duterte. Pero dapat ilabas ang resibo. Ang nakakapagtaka at hindi natin nagustuhan sa ating mga kongresista na kung saan sila pa ang nakaupo sa ating gobyerno, sila ang may mandato na depensahan ang ating bansa laban sa pananakop at pag-a-under nitong mga foreign countries
aba, sila ngayon ang pumapabor na papasukin ang ICC sa ating bansa. Tila ba magiging koloni na naman po tayo ng Europe countries? Nasaan ang demokrasya? Nasaan nga ba ang kalayaan na sinasabi po natin? Kung ang kagustuhan nitong mga kongresista nating namumuno dyan sa House of Representatives ay ang mag-imbestiga sa mga nangyayaring umano'y krimen sa ating bansa ay foreigner. Nasaan ang kalayaan? Anong purpose nitong Supreme Court po natin? Wala nang hustisya ba sa ating bansa samantala si Dilima nakalaya, di ba? Si Franz Castro nakapag-file ng kaso kay dating Pangulong Digong. So, nandyan, gumagana. Bakit gustong-gusto nila papasukin ng ICC? Malinaw na ito ay mukhang pera-pera at pundo ang pinag-uusapan, mga kababayan po natin. Although hindi man diretsang sinasabi ni Romualdez na tutugisin niya, papabagsakin niya itong mga Duterte, pero ito na, gumagalaw na ang kanyang mga alipores. Kumbaga underground movement ito, mga kababayan po natin. Kaya tayo mga Pilipino, hindi tayo dapat papayag na ang foreigner na naman ang maghari-harian sa ating bansa at sila ang gagawa ng kung ano ang kanilang kagustuhan sa ating dating Pangulo. Ang ginawa lamang ay proteksyonan ang bawat Pilipino at ubusin ang mga masasamang loob na siyang nagpiperwisyo sa mga maayos at mabubuting Pilipino. Kaya dapat ipaglaban natin yan, mga kababayan. Kasi ang desisyon nito ay nasa Pangulo natin. So mamaya, kung mabulungan at maudyukan, alam naman natin si Pangulong Marcos ay naniniwala sa kanyang mga alipores, baka posibleng papasukin niya, mga kababayan po natin. At kapag ginawa niya yan, mukhang magkakagulo ang bansang Pilipinas. So sana hindi po mangyari yan, mga kababayan po natin. Sana maisip ni Pangulong Marcos na papanindigan niya ang kanyang naunang sinabi at ang kanyang prinsipyo. Kaya kayo kung may pakialam sa ganitong sitwasyon, usap-usapan at mga pangyayari, may init na issue sa ating bansa, huwag kalimutan magbigay ng inyong sariling komento at opinion. Napaka-importante po ang bawat komento at opinion ng bawat isa sa atin. Maging positibo, negatibo, maging basher man yan, o supporters po natin, tinatanggap po natin ang inyong mga komento. Kaya, comment na, like, and subscribe. Maraming salamat, kababayan. Paalam.